Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Dakito na napalabas noong 2016. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Ang babaeng ito na nagngangalang Ana ay tumatakas sa monastery ng nakayapak at nakasuot lamang ng pantulog. Panay ang tingin niya sa likod na parang may humahabol sa kanya. Samantala, si Gia ay nagsusuot ng patong-patong at maingat na gumagalaw sa kanyang bahay habang iniiwasan ang pagbabantay. Mga kamera pagsapit ng gabi, si Ana ay natitisid sa isang istasyon ng metro, dalawang lalaki sa isang stakeout spot sa kanya at ang isa ay nagsimulang sumunod. Nagmamadaling pumunta si Ana sa window ng tiket at hinimok ang empleyado na magmadali. Habang nasa kamay ang kanyang tiket, tumakbo siya sa gate at nabangga si Gia. Humingi siya ng tawad sa Korean at tinanong niya kung okay lang siya. Nakahinga ng maluwag sa narinig niyang wika. Humihingi siya ng tulong sa kanya. Sinubukan siya ni Gia, ngunit nakiusap siya na iligtas siya mula sa lalaking humahabol sa kanya. Nagtago si Ana sa likod ng isang haligi. Ngunit narinig ng lalaking sumusunod sa kanya ang paghinga niya at tinawag siya. Tumanggi siyang sumama sa kanya, kaya hinawakan siya nito habang sinusubukan niyang makatakas. Pumagit na si Gia. Sinabihan si Ana na umalis, nagtago siya sa likod ng isa pang haligi. Habang nakikipaglaban si Gia, sinasalungat ng lalaking si Gia ang kanyang mga pag-atake at sa huli ay nawalan siya ng malay. Sa pamamagitan ng pagsukol sa kanya, paghahanap sa mga bulsa ng lalaki, napagtanto ni Gia na sinalakay lamang niya ang isang pulis. Habang inaalerto ang seguridad sa kaguluhan, hiniblat ni Gia ang kanyang mga gamit pagkalabas niya sa plataporma. Inis na naghihintay sa kanya si Ana. Tumanggi siyang tulungan pa siya. Sa kabila ng mga pakiusap niya, binanggit niya ang kanyang makapangyarihang ama na nangangako ng gantimpala kung dadalhin siya nito sa Madrid. Si Gia ay hindi interesado ngunit saglit na sumang-ayon bago sabihin sa kanya na umalis sa paglapit ng kanyang opisyal. Mabilis na dinasormahan ni Gia ang mga opisyal at nabali ang isang braso habang papaakyat siya sa itaas na palapag. Nakita niya si Ana na sakay ng sasakyan ng pulis. Tawag nito sa kanya. Sa pagkakataong ito ay umiling siya at umalis sa isang taxi habang siya ay humihikbi. Makalipas ang 6 na buwan, nagtatrabaho si Jay Hall sa isang warehouse ng banner advertising sa Seoul. Matapos tapusin ang isang mural ng isang beach, nagpapahinga siya habang umiinom ng serbesa at pinakain ang isang tuwid na kuting bago umidlip. Habang lumulubog ang takip silim, tumawag ang kanyang amo na humihiling sa kanya na muling higpitin ang isang malaking banner. Dahil sa malakas na panalo, itinataguyod ng banner ang kandidato sa pagkapangulo na si Assemblyman Jang, sabi ni Jun. Gamit ang slogan, A Better World for Children. Si Gia ay una nang hindi nakapasok dahil pagkatapos ng mga oras, ngunit pinahintulutan siya ng isang babaeng tagapaglinis. Magiging maayos siya. Sa kabila ng maangin na gabi, nakakulong siya sa bubong, tumalikod siya upang ayusin ang banner sa loob ng gusali. Niyakap ni Jun ang isang dalaga at huminto para panoorin ang asawang si Troy Eugene sa TV. Kung saan siya pinupuri para sa kanyang kasikatan at mga kasanayan sa tahanan. Lingid sa kaalaman ni Jun, na droga na pala ang kanyang alak. Nakamaskara, nilusob ng mga lalaki ang gusali na dinaig ang mga security guard. Habang umaakyat ang mga lalaking nakamaskara sa itaas, pinaalalahanan sila ng kanilang pinuno na kumuha ng kinakailangang footage. Tila matapos ang ebidensya ng affair ni Jun. Samantala, si Gia ay bumababa sa gusali at nakita si Jun kasama ang kanyang kasintahan. Nakilala niya si Jun, ngunit hindi gaanong binibigyang pansin. Sinabi ni Jun sa kanyang kasintahan na isara ang mga kurtina tulad ng epekto ng gamot. Nagiging sanhi ng pagbagsak niya ng pakpak ng babae kay Gia. Bago isara ang mga kurtina, habang sinisecure ang isang sulok ng banner, nakita ni Gia ang babaeng naglilinis at sinubukan siyang bigyan ng babala sa pamamagitan ng pagtapik sa bintana. Sa pagpasok ng lalaking nakamaskara sa opisina, sa kabila ng kanyang pagsisikap, hinampas siya ng mga ito. Isang nasugatan na bodyguard ang nag-trigger ng alarma. Nilock ang pinto ng suites. Sinubukan ng mga lalaking nakamaskara na pumasok, ngunit hindi nagtagumpay si Gia sa bintana. Pagkatapos ay naghagis siya ng pick upang basagin ang salamin at bumagsak sa pagkakala sa kanyang sarili. Ginagamit ni Gia ang kanyang lubid para madapa ang isang umaatake at sipin ang isa pa. Nagmamadali siyang tumulong sa babaeng naglilinis. Kumuha ng ilang mga hit bago madaig ang kanyang mga umaatake, binato niya sila ng mga bagay upang matiyak na magbabayad sila para sa anumang mga hit. Lumapag sila. Sa pagpindot sa lalaking responsable sa pananakit sa naglilinis na babae sa isang mesa, napansin niya ang isang marka ng paso sa kanyang palso.
Ang masked men ay umatras nang dumating ang mga ahente ng JSS. Nanatili si Jo kasama ang nasugatan na naglilinis na babae at hiniling ng ambulansya na magbubukas ang suite. Samantala, sa TV studio, ini-interview ang asawa ni Eugene S. Jun. Nang tanungin kung ang tagumpay sa karera ng kanyang asawa ay dahil sa kanyang mayamang pamilya, nagdadalawang isip siya bago sumagot. Nagpahayag siya ng panghihinayang na pinakasalan siya ni Jun habang tinutulan ng kanyang ama ang pagsasama sa isang politiko na nagpupunas ng luha. Nagsasalita siya tungkol sa katapatan sa isang mahal sa buhay. When asked if she loves S. Jun deeply, she affirms it. Idinagdag na nire-respeto pa rin siya nito. Sinuri ng punong hudyo ng JSS ang footage. Naguguluhan kung paano mababasa ng isang tao ang tempered glass mula sa labas. Sa studio, nahaharap si Eugene sa isang katanungan tungkol sa kanyang mga share sa JB Group. Nakangiti siya at sumenyas ang kanyang assistant para sa isang commercial break of camera. Pinaalalahanan niya ang tagapanayam na iwasan ang mga sensitibong paksa. Umatras ang host matapos niyang banggitin ang kanyang anak pagkatapos ng panayam. Si Eugene Gifts, isang staff na may mga treat at nalaman ang tungkol sa break-in na kinasasangkutan ng kanyang asawang si Unfazed. Pinaghihinalaan niya ang pampulitika na sabotahe at binabalangkas ang mga susunod na hakbang habang pinaplanong panatilihin ang babaeng iyon para magamit sa ibang pagkakataon. Nasiyahan. Sinabi niya na ang mga batang babae ay perpekto ang edad para sa kanilang mga pangangailangan. Mamaya, sabihin mo si Jun. Nag-check-in. Nagkomento sa panayam. Pinagkakatiwalaan niya ang kanyang asawa na hawakan ang pagbagsak, ngunit nag-aalala tungkol sa lalaking nakakita sa kanyang mukha sa panahon ng pag-iibigan. Si Eugene ay nananatiling kalmado at nakikipag-usap sa pinuno ng JSS upang pamahalaan ang sitwasyon. Samantala, naghahanda si Jehan na umalis nang dumating ang mga ahente ng JSS. Napagtanto ng punong hudyo ang pagkakasangkot ni Jaiha at agarang sinabi sa kanyang amo na iparicall ang mga ahente sa loob ng gusali. Ibinaba ni Jo ang mga ahente gamit ang kanilang sariling mga armas laban sa kanila. Isa-isa niyang nilalabasan ang mga ito. Iniwan silang walang malay kasama ang huling ahente. Dinesarmahan siya ni Gia at pagkatapos ay muling lumitaw na may taser. Pagkatapos ng laban, iniwan niya ang kanyang telepono at nakatakas na dumating si punong hudyo sa ibang pagkakataon, nakahinga ng maluwag ng makitang buhay ang mga lalaki sa bahay. Nakita ni Jun si Eugene na naghihintay. Sinabi niya sa kanya na ang kanilang anak na si Anna ay tumakas muli. Nagiging tense si Sejun na nagbabala na kung may mangyari kay Anna, matatapos na ang kanilang deal. Samantala, tumatakbo si Anna sa mga lansangan ng Spain. Takot at tumingin sa kanyang balikat, siya ay natitisod sa trapiko at huminto sa takot. Nag-flashback sa kanyang isipan ang isang alaala ng pagbibigay sa kanyang ina ng sleeping pill sa pamamagitan ng kanyang mga hikbi. Bumubulong siya sa wikang Kastila, hindi ko pinatay si Anna ay nakatayong nagyelo sa kalye. Ang pagkutitap ng mga headlight ay nag-trigger ng mga alaala ng pagdating sa istasyon ng pulisya pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina. Na-overwhelm siya sa mga flash ng camera mula sa press. Sa kanyang pagtatanong, sinubukan ng isang psychiatrist na makakuha ng mga sagot. Hindi maipaliwanag ni Anna ang nangyari. Inakay siya ng isang nag-aalalang matandang babae palabas ng kalye at nag-iisa si Anna. Samantala, nakarating si Jo sa isang istasyon ng bus at napansin ang mga pulis sa malapit. Nagbalat kayo siya sa uniforme ng sundalo para maiwasan ang pagdududa sa ibang lugar. Si Eugene ay nagpahayag ng pagkabigo sa JSS dahil sa hindi paghuli kay Gia na ikinatuwa ng kanyang mga nasasakupan. Paumanhin. Nakikinig siya bilang punong hudyo, ipinaliwanag na ang pagkuha kay Gia ay halos imposible dahil sa kanyang pagsasanay sa kasaysayan kasama ang Blackstone at piling pribadong kumpanya ng militar. Napagpasyahan ng hudyo na ang mga kakayahan ni Jaiha ay higit pa sa mga ahente ng JSS. Sa kabila nito, tinanggihan ni Eugene ang pagre-recruit kay Gia at inutusan silang higit na protektahan ang kanyang asawa habang pinapanood ni Eugene ang kanyang asawa na umalis. Sinasalamin niya ang pagiging hindi nagsisisi nito. Siya scoff sa ideya ng pakiramdam na bigo. Tiniyak sa kanya ni Kalihim Kim na hahawakan nila si Gia, ngunit may isa pang mahalagang issue. Naging viral ang larawan ni Anna, na ibinahagi ng isang kilalang fashion designer, bagamat ipinangako ni Secretary Kim na pigilan itong maging headline. Eugene roars nagugustuhin ng mundo na malaman kung sino si Anna kung masangkot ang designer kapag nagmungkahi si Secretary Kim na alisin si Anna. Mabilis na tinanggihan ni Eugene ang ideya na binanggit na si Anna lamang ang kanyang pakikinabangan sa Jun. Napagtanto na si Anna ay magiging mas ligtas sa ilalim ng kanyang relo sa Korea. Utos ni Eugene na pauwiin siyang mag-isa. Pinag-aaralan niya ang larawan at muse ni Anna magkamukha sila.
Nakipagpulong si Jun kay punong Hudyo ng pribado na umamin na alam niyang ligtas si Ana, ngunit hindi siya nakikita. Dahil sa kanyang mga ambisyon sa politika, na kinikilala ang kanyang mga pagkukulang bilang isang ama, nakikiusap siya sa punong Hudyo na protektahan si Ana. Babala na kung may mangyari man sa kanya, matatapos ang lahat ng pinaghirapan ni Eugene. Nangako siyang iingatan siya. Si Gia na nagsisikap na makakuha ng transportasyon ay tumutulong sa isang matandang mag-asawa sa trabaho sa bukid kapalit ng tirahan. Samantala, ang pinuno ng JSS ay lumapit sa isang police commissioner. Nag-aalok ng insider na kaalaman tungkol sa essay, ang paparating na party switch ni June kapalit ng tulong sa paghahanap kay Jeha. Ang commissioner na iniintriga, ay sumang-ayon na tumulong. Si Ana ay nilagyan ng droga at dinala sa Seoul sa isang first-class flight sa kanyang sedated state. Pangarap niya ang araw. Isang babaeng may pulang kuko, kinuha siya ni Secretary Kim mula sa ospital. Ang alaala ay nagdudulot ng luha sa mga mata ni Ana. Nakatira si Gia sa isang matatandang mag-asawa. Naririnig ang kanilang pagdadalamati habang nagdadalamati sa kanilang anak. Paliwanag ng matanda, ika-49 na araw na nang kanyang kamatayan at nag-alok si Gia na tumulong sa gawaing bukid. Naantig sa kanyang kabaitan, ang mag-asawa ay nagustuhan siya. Gayunpaman, nawasak ang kanilang kapayapaan kapag may dumating na mga nanghihimasok, na ginapos sila at nagbabantang susunugin ang kanilang tahanan. Tulad ng isang salarin ay malapit ng mag-apoy ng apoy, si Jeha ay namagitan na umaakit sa kanya sa isang brutal na labanan. Mahusay na sinasalungat ni Jeha ang mga pag-atake ng kutsilyo ng lalaki. Sugatan siya. Sa kabila ng kanyang sariling mga pinsala, ang laban ay lumilipat sa labas kung saan si Gia ay gumagamit ng malalakas na galaw para mawalan ng kakayahan ang kanyang kalaban, madislocate ang kanyang balikat, at sa wakas ay sinakal siya para sumukol ng tumanggi ang lalaki na ihayag kung sino ang nagpadala sa kanya na pinagbantaan ni Gia na pahirapan siya hanggang sa magsalita siya. Pinagtatawanan siya ng salarin. Sinasabing lahat ng tumulong kay Jaeho ay mamamatay. Galit na galit, naghanda si Jaeho na ipagpatuloy ang pagpapahirap. Mamaya sa gabing iyon, dumating si Jaeho sa labas ng Eugene sa ari-arian ni June. Nang si Ana ay dinala sa loob, nahihilo pa rin mula sa droga, nagising si Ana upang makita ang kanyang sarili na nakaharap kay Eugene. Eugene, mga komento sa kung paano lumaki si Ana. Pansinin ang kanyang pagkakahawig sa kanyang ina na puno ng galit. Tinatawag siyang demonyo ni Ana. Pinaalalahanan siya ni Eugene on face na lahat ng ginawa niya ay para sa kapakanan ni Ana at ng kanyang ama. Nang akusahan siya ni Ana na nagsisinungaling na nagsasabing hindi ginawa ng kanyang ina ang hindi maiisip na gawain, iminumungkahi ni Eugene coldly na dapat naging madre si Ana. Pinaalis ni Eugene si Ana na pinaakyat siya sa itaas habang nagbubuhos siya ng inumin. Ilang sandali pa, pumasok si Gia. Pagtaas ng baril sa ulo ni Eugene. Binalaan niya ito na iwanan siya at ang mga nakapaligid sa kanya. Tinanong ni Eugene on-face kung ano ang mangyayari kung hindi niya pinagbantaan si Gia na papatayin siya kapag nagkita silang muli. Ibinunyag ni Eugene na alam niya ang lahat tungkol sa kanya at sinusubaybayan niya ang kanyang mga galaw habang sumusugod ang kanyang mga bodyguard. Ipinaliwanag niya na si Gia ay natisod sa isang bagay na hindi niya dapat makuha. Nang tanungin ni Gia kung ang kanyang mga aksyon ay dahil sa pagmamahal sa kanyang manloloko na asawa. Tumawa si Eugene. Ipinaliwanag niya na hindi niya minahal siya at ni Envy. Walang muwang na pananaw ni Jeha sa pag-ibig. Tinanong niya kung bakit bumalik si Gia, na nagmumungkahi na maaari siyang tumira sa pagtatago. Sumagot si Gia na hindi niya papayagang mamatay ang mga inosenteng tao dahil sa kanya. Naiintriga sa kanyang tugon. Nagpa siya si Eugene na paniwalaan siya, ngunit sinabi na hindi niya maaaring hayaang mabuhay ang mga taong iyon. Sinenyasan niya ang kanyang mga bodyguard na pigilan. Gia, bago sila makakilos ng mga sirena, tumunog sa labas. Pagdating ng mga pulis, ginamit ni Gia ang distraction para palayain ang sarili at patayin ang mga gwardya sa paraang paraan na lumalaban sa kanila. Pagdating sa loob ng bahay, muling hinarap ni Gia si Eugene, itinutok ang baril sa ulo nito. Gayunpaman, isang boses sa likuran niya ang hamarang sa ana nito. Hinikayat niya si Gia na barilin, sumisigaw para sa kanya na patayin si Eugene, na kinikilala siya mula sa kanilang naunang pagtatagpo sa Espanya. Nag-aalangan si Jao habang si Ana ay patuloy na sumisigaw, bumaril. Si Eugene ay makitid na nakatakas sa kamatayan sa kanyang ikalawang pagkikita kay Kim Jao, bagamat binyantaan niya itong papatayin. Ibang ruta ang tinatahak ni Jao. Ni-record niya ang lahat ng sinabi at ginawa niya at inilagay ito sa isang email na ipapadala sa loob ng 24 na oras sa press. Mga taga-Yusig at ang asul na bahay, masisira siya ng email na ito.
Sa harap nito, si Eugene Negotiates ay nagtatanong kung ano ang kinakailangan upang ihinto ang email. Nilinaw ni Ham na nasa linya ang kanyang buhay. Dinala siya nito sa kotse at umalis na sila. Kapag tinanong niya kung pipiliin siya ng kanyang asawa o ang email. Ang kanyang katahimikan ay nagpapahiwatig na si Jang Sejun ang pipili ng hagdan. Biglang huminto ang mga negosasyon ng putulin ng mga humahabol ng motorsiklo ang preno sa kotse ni Eugene na pagkakamalan silang mga tao niya. Huli na napagtanto ni John na balak nila siyang patayin sa pamamagitan ng pagkukunwari ng isang aksidente. Kinokontrol niya. Naghahabi sa trapiko sa napakabilis, hindi makapagpabagal. Sa halip ay binilisan niya ang paglaya mula sa remote control system. Ang kanyang plano ay gumagana kahit na ang mga putok ay nagpaputok, hindi tumamas sa mga sakay, inaalerto nila ang pangkat ng seguridad ni Eugene na kumuha ng mga umaatake, ang kanilang sasakyan ay nabangga sa isang lugar ng konstruksyon. Binabaliktad si Gia, duguan ngunit buhay na nakatakas sa pagkawasak sa tulong ng mga manggagawa. Hinailan niya ang isang walang malay na si Eugene mula sa kotse. Ilang sandali bago ito sumabog. Ang putok ay nagpatomba sa kanya, at ang lumilipad na mga labi ay tuluyang nawala ng malay. Nang dumating ang mga tao ni Eugene upang iligtas siya, takot na pinapanood ni Eugene ang pagbagsak ni Gia. Ang pag-alam sa email ay maaari pa ring mapahamak sa kanya. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Gia at mabilis na dinala sa ospital sa ilalim ng kanyang mga utos. Samantala, ginagamit ng asawa ni Eugene na si June ang pag-atake sa kanya para makakuha ng mas maraming suporta sa politika at iba sa kanyang paghihirap. Sinisigurado niyang nakikita siya sa tabi niya. Naglalaro ng bahagi ng nag-aalalang asawa para sa media. Ang kanyang pampublikong pagpapakita ng katapatan ay nagdudulot sa kanya ng simpatiya sa pagpapahusay ng kanyang kampanya sa pagkapangulo. Habang nagpapahinga si Eugene sa ospital, iminumungkahi ng isang komentarista na ang karibal ni June sa politika na si Park KSU ang nasa likod ng pag-atake. Natutuwa si Eugene na malaman na ito ay pabor sa kanya nang wala siyang direktang pakikilahok. Sa kabila ng malamig na pagwawalang bahala ni June, nagpakita siya ng pag-aalala nang malaman niya na ang kanyang anak na si Anna nasangkot sa kamakailang sitwasyon ng hostage. Binalaan niya ang punong Hudyo na protektahan si Anna dahil anumang pinsala sa kanya ay magwawasak sa lahat ng itinayo ni Eugene. Samantala, sinusubukan ni Chief Jay na kumbansihin si Gia na magtrabaho bilang bodyguard para kay Eugene, na binibigyang diin ang kapangyarihan at mapagkukunan ng JSS. Kabilang ang mga lihim tungkol sa JB Group at pambansang politika. Binalaan ni Ju si Gia na kapag naging presidente si June, malalagay sa panganib ang kanyang buhay kung hindi siya makikipagtulungan. Gayunpaman, nananatiling hindi interesado si Gia kahit na inalok ng posisyon sa Blue House para sa paghihiganti. Ang pag-aatubili ni Jay Iha, nag-ugat sa isang personal na trahedya, ang pagkawala ng isang babaeng minsan niyang minahal at binalak pakasalan sa isang flashback ay nagpapakitang hawak-hawak ni Gia ang kanyang walang buhay na katawan. Nagbubunyag ng malalalim na peklat na nagtutulak pa rin sa kanyang mga kilos. Muling bumangon ang sakit na ito nang makaharap niya si Park Keso, ang lalaking sinisisi niya sa kanyang pagdurusa sa sobrang galit. Dinasarmahan ni Gia, pinaroda ang mga gwardya sa isang elevator na iniwan silang duguan at walang kakayahan. Tinutukan niya ng baril ang isang nakakatakot na parke. Pag-atake ni KSU Kim Jae-ha sa park. KSU lang sa elevator ang nasa isip niya. Sa totoo lang, hindi man lang niya nakuha ang mga armas ng gwardya. Ang pagtatasa ni Chief Chu ay nagpapatunay na totoo si Gia ay hindi maaaring pumatay. Pinagmumultuhan ng alaala na nakita si Ronnie na nataman sa ulo sa isang pulong na kinasasangkutan ni Park Keso na determinadong hindi pabayaan si Park. Naglagay ng bitag si Gia sa umiikot na pinto sa pamamagitan ng pagpasok ng sensor sa jacket ni Park sa isang barbershop. Gayunpaman, nag-backfire ang plano ng ang isang batang lalaki ay nakulong sa pinto ay nilapitan ni Park ang batang lalaki na muntik nang matrigger ang bitag, ngunit inihatid siya ng kanyang mga gwardya sa isang gilid na pinto. Ang pag-iwas sa pagtatangka ng batang si Jay-ha ay naglantad sa kanya sa mga bantay ng parke na napilitang tumakas sa rooftop. Kung saan siya tumatakas gamit ang isang harness sa ibaba. Cho Eugene in Chief, naghihintay sa kanya sa kanilang sasakyan, tinutulungan siyang makalayo. Sa loob ng kotse, nag-aalok si Eugene ng kanyang suporta na nagpapahiwatig na dapat siyang magtrabaho para sa kanyang siya ay tumanggi, ngunit ipinaalala niya sa kanya na ngayon ay alam na ni Park kung sino siya at ang seguridad ay magiging mas mahigpit. Gawing mas mahirap ang paghihiganti. Ang kanyang loika ay nakumbinsi siya sa kanyang kamay na gumaling. Sumali si Gia sa pagsasanay sa JSS sa ilalim ng kanta ng instructor.
Madali niyang nalampasan ang iba pang mga recruit at sa sandaling pumirma sa VIP team, kahit nagalit ang koponan sa kanya dahil sa kanyang naunang pangangibabaw, patuloy siyang nangunguna kahit nasa communal shower. Sinusubukan ng kanyang mga kasamahan sa koponan na hamanin siya, ngunit hinahawakan sila ni Jaeha ng walang kahirap-hirap. VIP team leader, CEO ay nag-aatubili na tanggapin siya. Tiniyak sa kanya ng punong Hudyo na magiging maayos ang mga bagay. Kapag naitatag na ang hierarchy ng team bilang bahagi ng VIP team, bibigyan si Gia ng codename na Kito at itinalaga sa night shift duty sa Section C. Nagtatrabaho siya kasama ni John Miron. Code na pinangalan ng J4 na sinusubaybayan si Koena. Si Gia ay binigkas tungkol sa pagkabalisa at panic disorder ni Ana. Ang kanyang misyon ay upang matiyak na siya ay mananatiling nakatago. Lalo na kay Park Keso na maaaring gamitin siya sa kanyang kalamangan sa unang gabi ng duty ni Jaeha. Pinapanood niya si Ana na umalis sa kanyang silid ng 10:30 PM at tumungo sa kusina. Ang kanyang paghahanap ng pagkain ay nakakaintriga sa kanya. Nang makakita siya ng isang pakete ng ramen, banihag siya ng kanyang kagalakan. Gayunpaman, nabigo ang kanyang pagtatangka na magluto habang nakikipagpunyagi siya sa kalan at kalaunan ay sumuko. Tahimik na hinihikayat siya ni Gia na huwag huminto, iniisip kung dapat ba siyang tumulong. Nagpapasya siya laban dito. Kahit na ang kanyang nabigong pagtatangka ay nakakaabala sa kanya. Samantala, sinabi ni na Choi, Eugene at Jang na si Jun, nag-iiwan ng function sa magkahiwalay na sasakyan. Jun ay umalis upang makipagkita sa ibang babae. Isang katotohanang alam ni Eugene, ngunit nag-post sila para sa mga kamera upang mapanatili ang hitsura habang si Eugene ay sumakay sa kanyang kotse. Siya ay kitang-kitang apektado ng kaibahan ng kanilang pampublikong harapan sa pribadong katotohanan. Nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Bumalik sa CCTV control room. Lumabas si Jay para sa usok na sumasalamin sa naunang eksena sa kusina ni Ana na may ngiti. Bigla niyang napansin ang isang anino at kumikislap na ilaw sa rooftop na nagpapahiwatig ng potensyal na panganib. Choi! Ang Aunt Choi ni Eugene. Namatay si Sonia. Pag-udyok sa pamilya na magtipon para sa Lana. Nagbabasa. Ang Lana ay pinangalanan lamang ng isang tagapagmana ang Pyeongchang Scholarship Foundation. Bagamat mukhang si Choi Eugene ang namamahala sa foundation, itinatanggi niyang tahasan ang pagmamay-ari nito. Kaya, ang kapalaran, kasama ang JB Group shares ay epektibong inilipat sa kanyang Choi. Si Song at ang kanyang pamilya ay hindi nagulat sa kinalabasan na ito. Inaasahan na nila ito dahil si Choi Eugene ang nagtataglay ng susi na kailangan para mabuksan ang kalooban. Ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang yumaong tiyahin ang susing ito at kailangan ng pamilya ang kanyang regalo para sa pagbabasa. Nang hingi ng abogado ang susi, banayad na itinoon ng pamilya ang atensyon sa kanya. Pag-uudyok kay Jangsjun na tanungin siya ng direkta para dito. Ang pamilya ay nagplano ng mabuti para sa sandaling ito. Inayos nila ang isang lockdown sa silid ng Amitbus Shrine kung saan naganap ang pagbabasa. Mahigpit na binabantayan ang lugar na may paghihigpit sa komunikasyon. Idinisenyo ang setup na ito para mahuli si Troy Eugene. Nagbibigay daan sa mga direktor ng foundation na pilitin siya na ibenta ang kanyang mga share sa JB Group. Nang tanggihan niya ang kanilang alok na bilhin ang mga share para sa triple ng halaga nito, nagbanta ang mga direktor na patilsikan siya bilang CEO ng foundation na nahuli ng Kim Choi. Mapalad si Eugene na kasama si Kim Jae-ha sa security team. Nababahala na ang staff ng JSS tungkol sa mahigpit na seguridad sa paligid ng templo. Naghihinala ng pag-atake bagaman pinayuhan ng punong Hudyo ang mag-ingat Choi. Nadama ni Eugene na ligtas na pumasok kasama si Jang Sejun, sa pag-aakalang ang kanyang presensya ay makakahadlang sa anumang direktang banta. Kim Jae, gayunpaman, ay gumawa ng isang backup na plano. Inabot niya rito ang panulat na nilagyan ng hidden communication device. Ang isang pag-click ay magpapagana sa feed na magbibigay daan sa kanya na makinig. Habang ang pangalawang pag-click ay magsenyas ng pagkabalisa. Habang lumalala ang sitwasyon kay Choi, nalaman ni Eugene ang planong alisin siya sa kanyang posisyon. Ang kanyang pagkadismaya ay higit sa kanya. Hindi niya sinasadyang ipinadala ang panulat sa tapat ng mesa sa kanyang kapatid sa ama, na hindi namamalayang pinutol ang pagkain, na napagtantong nawala ang signal. Kim Ja-de-dost, siya ay may problema. Dahil alam niyang hindi niya ibebenta ang kanyang mga ambisyon ng ganoon kadaling kumilos ng mag-isa, nagpasya si Kim Ja na iligtas siya. Mabilis niyang ibinaba ang mga gwardya sa koridor at nagpaputok ng maliit na apoy upang matrigger ang mga electronic lock na naglalabas ng mga pinto. Habang umaandar ang mga sprinkler, umalis ang pamilya Choi. Choi, nanatiling nakaupo si Eugene. Dumating si Kim Jia, may hawak na payong na handang protektahan siya.
Humanga sa kanyang inisyatiba na pagtanto ni Choi Eugene kung gaano siya talaga kadelikado at hindi mapakali. Ito ang nagbunsod sa kanya na ipatawag siya sa misteryosong Cloud9, isang mahalagang lokasyon sa kanyang mundo bago ang engkwentro na ito, isang magaan na sandali na kinasangkutan ni Kim Ja at Son Young-tun. Isang JSS instructor na may crush sa isang babaeng doktor na umaasang mapabilib ang kanyang kanta, ay sinuhulan si Kim Jae para magsagawa ng mock fight kung saan lalabas ang kanta na mananaig sa kanya. Gayunpaman, nag-backfire ang plano ng makita ng doktor si Kim Jae na pinipigilan. Nagmadali siyang ipagtanggol siya, tinamaan ng kanta ang kanyang bag sa ulo. Sa kabila ng kabiguan ay umusbong ang relasyon ng anak sa doktor at nagbahagi sila ng ilang sandali. Pagtalakay sa kaganapan sa isang pagkain. Ang galing ni Kim Ja sa pagtulong sa iba. Extended anak Yum. Nang maglaon ay tinulungan niya si Koen sa pamamagitan ng paghahanda ng mga sangkap para sa kanyang pagluluto ng ramen na nagpapahintulot sa kanya na kumain ng isang simpleng pagkain. Ang pagmamasid sa kanyang nagtagumpay ay nagdulot sa kanya ng kasiyahan at nagpahinga siya sa labas na nakangiti sa kanyang bintana. Sa panahong ito, sumama sa kanya si Jang Miron, isa pang kawani ng JSS. Awkwardly niyang ipinaliwanag ang kanyang pagkabigo na tumugon sa kanyang tawag para sa tulong noong nakaraang gabi. At napag-usapan nila si Koen at ang matigas na relasyon niya sa kanyang ama na si Jang S-jun. Ang kanilang pag-uusap ay nagsiwalat na si Koen ay naghahanap ng atensyon ng kanyang ama sa loob ng maraming taon nang hindi alam ang kanyang pagwawalang bahala. Kahit noong nasa Madrid siya, tumanggi siyang makita siya. Natapos ang pag-uusap nang makatanggap ng tawag si Kim Ja na bumalik sa headquarters kung saan siya ipinatawag sa Cloud9. Matatagpuan sa basement ng kumpanya. Gusali sa ilalim ng basement ng gusali ay mayroong high-tech na bulletproof at soundproof na intelligence center na tinatawag na Cloud9. Ang pasilidad na ito ay ang utak ng JSS, na pinapagana ng isang advanced na AI na pinangalan ng Salamin, na namamahala ng confidential na pandaigdigang data na naa-access lamang ni Troy Eugene. Si Kim Jae-han ay tinawag dito dahil inalok siya ni Troy Eugene ng access sa mahalagang intel na ito. Alam na ito ang pinakamataas na interes sa kanyang kapalit, hinihiling niya na ibunyag nito ang kanyang nakaraan. Sa una, si Kim Jae ay nag-aalinlangan sa mga mikropono sa silid. Tiniyak sa kanya ni Choi Eugene na nagsisilbi lamang sila upang i-activate ang AI na may mga voice command na kumbinsido. Ibinahagi niya ang kanyang kwento simula sa kanyang oras sa Iraq at ang kanyang personal na paghihiganti laban kay Park Kae-soo. Ipinaliwanag niya kung paano siya naging takas matapos ma-frame para sa pagpatay kay Rania, isang tagapagsalin na ipinakilala niya sa isang pulong sa pagitan ni Park Kae-soo at isang pinuno ng Kumar. Si Rania ay binaril sa harap ng kanyang mga mata at isang baril ang nakalagay sa kanyang mga kamay habang siya ay walang malay na binabalangkas siya. Matapos makatakas, nagbalat kayo siya bilang isang refugee. Desididong maghayganti. Satisfied sa kwento Choi. Utos ni Eugene sa salamin para ipakita kung bakit pinatay si Rania. Ang mirror ay nagmumungkahi ng 68% na posibilidad na ay Parada ang nag-utos sa kanyang kamatayan dahil sa sensitibong impormasyon. Nagsalin siya. Bagaman hindi malinaw ang eksaktong mga detalye. Ang AI ay nag-isip na ang Park KSU ay maaaring nagtustos ng mga armas sa pinuno ng Kumar, na kalaunan ay bumuo ng isang independenteng hukbo sa labas ng kontrol ng CIA. Samantala, sa tirahan ni Choi Eugene, sinasamantala ni Koen ang pagkakataong makatakas habang ang pagbabantay ay hindi na. Matapos makita ang kanyang ama na si Jang S-jun sa balita, na dumalo sa isang serbisyo ng pang-alaala, nagpasya siyang hanapin siya. Iniiwasan niya si Jang Miron na naabala sa TV at nag-spike ng kanyang inumin para makalusot sa hindi napapansing nakatago sa itim na suit at headset ni Jang Moran. Niloloko ni Ana ang bantay sa tarangkahan at pinangungunahan ito ng walang hinala. Unang bumisita si Ana sa isang photo studio. Minsan ay binisita niya ang kanyang ina doon. Nalaman niya mula sa photographer ang tungkol sa isang US visa. Hinanap ng kanyang ina bago siya mamatay. Ang pagtuklas na ito ay humahantong sa kanya sa isang assisted living facility. Nalaman niya na ang kanyang ina ay nagplano na tumakas sa Amerika kasama niya upang makatakas. Ang mga pananakot ni Troy Eugene, isang kamag-anak na nagkamali ng Koena para sa kanyang ina at hinihimok siyang umalis ng bansa habang papalapit si Koena sa serbisyo ng pang-alaala. Sinusubaybayan siya ng JSS team sa pamamagitan ng pagbabayad ng taxi. Sa oras na, dumating sila, nakatayo na siya sa isang choir ng mga madre. Sinabi ni Chang na nabigo ang plano ni Jun na ilayo siya sa kaganapan. Pinagmamasdan siya ni Park KSU at ng kanyang team mula sa audience. Sa kabila ng tensyon, hindi ibinunyag ni Koena ang kanyang pagkakakilanlan. Sa halip, siya ay kumanta ng kamangha-manghang.
Nagkasalungat si Grace tungkol sa pagharap sa kanyang ama. Nang si Kim Jia ay tahimik na nakikiusap sa kanya na manatiling tahimik, tumabi siya kasama ng iba pang choir pagkatapos ng memorial. Saglit na iniiwasan ni Ko ang pagkuha, ngunit kalaunan ay nasubaybayan sa Dream Forest kung saan siya naghihintay sa isang bangko. Ang parke na ito ay nagtataglay ng sentimental na halaga dahil ito ang huling lugar na binisita niya kasama ang kanyang ama sa isang flashback. Naalala ng batang si Ko na ang isang pag-uusap kung saan sinabihan siya ng kanyang ama na bumalik sa huling lugar na magkasama sila. Kung nawalan man siya ng payo, sumusunod siya sa kabila ng paghihintay. Hindi dumarating ang kanyang ama. Chang S-Jun parang walang balak hanapin siya bilang si Choi. Inakusahan siya ni Eugene na ginagamit ang kanyang galit bilang dahilan para ilayo ang kanyang anak. Ipinapahiwatig niya na gusto niyang ilayo ang kanyang sarili kay Ko na upang ituloy ang kanyang mga ambisyon ng walang panghihimasok. Pagdating ni Kim Jia, nilapitan niya si Ko na at inalok siya ng strawberry ice cream. Maling pag-aangkin na ito ay mula sa kanyang ama habang kumakain siya, binuksan ni Ko na ang tungkol sa kanyang mga alaala sa parke at sa kanyang pagkabata. Naalala niya kung gaano siya kasaya sa pagbisita sa park kasama ang kanyang ama. Isang pambihirang sandali na hindi niya maibahagi sa mga kaibigan dahil binalaan siya ng kanyang ina na huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ng kanyang ama. Habang nagsasalita siya, nagsimulang magpumigla si Ko na. Nahihirapan ang kanyang paghinga, bigla siyang nawala ng malay. Napagtatanto na may mali, nakipag-ugnayan si Kim Ja sa kanyang team. Sino ang nagpaalam sa kanya na siya ay allergic sa mga strawberry? Tumawag siya ng ambulansya, ngunit sa paghina ng kanyang pulso, inutusan siyang magsimula. Ang CPR na si Kim Jia ay nagsasagawa ng mouth-to-mouth resuscitation. Sandaling nagkamalay si Anna bago bumalik sa ilalim. Nababalisa si Kim Jia habang sinusugod niya si Cohen sa headquarters ng JSS. Ang takot sa kanyang kasinungalingan tungkol sa strawberry ice cream ay maaaring naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang punong medikal ay nagtatrabaho upang patatagin siya habang si Jay ay nananatili sa malapit. Pinagmamasdan siya hanggang sa hilingin siyang umalis. Hinarap niya si punong Hudyo tungkol sa pagkansela ng ambulansya. Ipinaliwanag ni Jun na ang utos ay nagmula sa Pangulo na nagsasabi na kung minsan ay mas mabuting hayaan ang isang tao na mamatay kaysa sa pagkakalantad sa panganib. Mukhang naiintindihan naman ito ni Cohen. Ang paniniwalang ang pagtatangka niyang kainin ang mga strawberry ay isang paraan upang wakasan ang kanyang buhay. Pakiramdam niya ay isang pabigat sa kanyang ama. Kausap ni Jie si Song Han. Ang pagpapahayag ng pag-aalala para kay Cohen na Song ay nagpapakita na ang legal na ama ni Ana ay isang Amerikanong nagngangalang Ko Aam-wook. Ngunit si Jang S-Jun ay ang kanyang biolohikal na ama. Ikaw at ako rin ay nagpakasal kay Aam-wook pagkatapos mabuntis. Ipinaliwanag ni sa kung paano nagpanggap si Yumi bilang isang masayang pamilya kasama sina Cohen at Jang Jae sa harap ni Troy Eugene. Samantala, si Cohen ay pinagmumultuhan ng mga alaala ng pagkamatay ng kanyang ina. Naalala niya ang isang umaatake na nagtangkang patayin silang dalawa na humantong sa kanya upang maghinala sa pagkakasangkot ni Troy Eugene kapag siya ay nagising. Sinisisi ni Eugene ang alkoholismo ng kanyang ina at sinabing pinatay siya ni Cohen. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga pampatulog, ibinasura niya ang alaala ni Ana tungkol sa isang umaatake bilang false choice. Sinabi rin ni Eugene kay Cohen na ayaw siyang makita ng kanyang ama dahil sa kanyang mga ambisyon sa politika. Ipininta niya si Oo Miha bilang isang blackmailer na ginamit si Cohen laban kay Jang Sejun-jia nang marinig ang usapan. Mga hakbang para pigilan si Choi Eugene na magdulot ng higit na pinsala kay Cohen. Nangako siya kay Cohen na dadalhin niya ang kanyang ama sa kanya. Pagkatapos ay pumunta si Jie sa pagpupulong ni Jang S-Jun kung saan nagaganap ang isang demonstrasyon sa entablado. Inayos ni Choi Eugene si Jang Jun na sumali sa partido ng isang politiko. Ang demonstrasyon ay bumaling sa pabor ni Jang Se-jun, at nangako siyang imbestigahan ang internasyonal na grupo ng pananalapi at pahihintulutan ang paghahanap sa kanyang mga ari-arian upang matugunan ang mga paratang sa katiwalian ng maglaon. Sinubukan ng isang babae na ipagdamot si Jang S-Jun sa kanyang dressing room. Nakialam si Jo sa mga pulis na pumanig kay Park Kaeso na hinabol sila sa tulong ni Chief Jo at ng JSS team. Tinulungan ni Jo si Jang SJ na makatakas. Si Jo ang nagmaneho kay Jang SJ upang makita si Cohen na SJ na nag-aalangan sa takot kay Choi. Tuluyan nang itatago ni Eugene si Cohen kung mali ang sinabi niya. Inamin niya na ang kanyang kasakiman ay naging sanhi ng pagkawala ng kanyang paningin sa kanyang mga mahal sa buhay upang makatakas kay Choi. Kontrol ni Eugene. Naniniwala siya na kailangan niya ng higit na kapangyarihan, na nangangailangan ng distansya mula kay Ana.
Sa kabila ng kanyang reserbasyon, pumayag si Jang Esjo na makipagkita kay Cohen na hanggat nangako si Gia na poprotektahan siya. Kapag nakita niya ito, nagkunwari siyang walang malasakit na Father Choi Eugene na inilarawan niya na minaliit niya ang pagmamalasakit niya para sa kanya at sa kanyang ina. Sa pagpapatibay ng ideya na ang kanyang mga ambisyon ay mas mahalaga, Ana devastated tumalikod humihikbi. Ang pagganap ni Jang S-jun ay nakalulugod kay Choi Eugene, na nanunood mula sa malayo na kinukutya siya. Pinapanood ni Chief Kim ang kanyang reaksyon. Grabe, nag-aalala tungkol sa estado ng kanyang pag-iisip. Ang pangako ni Jang S-jun na imbestigahan ang katiwalian ay humahantong sa kaguluhan ng aktibidad sa punong tanggapan ng JSS. Nakatuon ang mga investigador sa opisina ni KJG na naghihinala sa isang slush fund na nakalink sa International Finance Group IFG. Pag-aari ni Troy Eugene, sabi ni Tio Chang, ang mga opisina at tahanan ni Jun ay inimbestigahan din, ngunit hindi gaanong agresibo sa bahay ni Choi Eugene, magalang na pinahintulutan siya ng mga investigador na maghanda ng mga dokumento para sa inspection sa Jinhan Group. Ang pamilya ni Troy ay nag-aalala. Naniniwala sila na hindi sila sasalakayin ni Troy Eugene dahil maaari itong makapinsala sa kanyang kampanya sa pagkapangulo. Natatakot kung ano ang maaaring mangyari kung sasabihin ni Jang na si Jun ang nanalo sa pagkapangulo. Samantala, si Park Keso ay nahaharap sa panggigipit habang ang investigasyon ay nakakaapekto sa kanyang mga sponsor, kabilang ang IFG, na may kaunting ebidensya na natagpuan laban sa sinabi ni Jang na pinag-iisipan ni Jun Park na gamitin ang kanyang sikretong trump card habang nagbubukas ang investigasyon. Ang pag-iisip ng medisina tungkol sa koneksyon ni Ana kay Paul L.A. ay nadama ang pagbabahagi ng mga alingaw-ngaw ng kanyang mga nakita. Kinuna ng isang manggagawa sa sandwich shop ang larawan ni Cohen at Kim Ja, na mabilis na kumalat online na umaakit ng atensyon ng media. Kim Ja na inaasahan ng media storm ay nagpasya na ihayag sa publiko ang pagkakakilanlan ni Ana. Nagbigay siya ng tip sa isang entertainment journalist na naghahanda para sa malaking pagsisiwalat na alam ang potensyal na pagbagsak. Plano ni Choi Eugene na alisin ang Cohen gamit ang mga sniper. Gayunpaman, hindi sila pinaganya ni Kim Ja bago magsimula ang kaganapan sa media. Nakikipag-usap siya kay Cohen gamit ang mga signal ng kamay na sinasabi sa kanya kung kailan ligtas na lumabas. Sa press conference, kinumpirma ni Cohen na siya ang anak ni Yoo Ehen, ngunit iniiwasan niyang ibunyag ang kanyang biolohikal na ama. Sa halip na inaangkin na siya ang anak ng yumaong director code na si Jun Hol, ito ay nasiyahan kay Troy Eugene. Gaya nga ng sabi ni Jang, nananatiling nakatago ang pagkakakilanlan ni Jun. Gayunpaman, ang banta ng pagkakalantad ay nagbabadya pa rin. Ang sitwasyon ay tumatagal. Kapag ang flash ng kamera ay nagdulot ng pagbagsak ng Cohen, si Troy Eugene ay nagmamadaling pumunta sa kanyang tirahan. Nagpapataas ng mga tanong sa media tungkol sa kanilang relasyon. Samantala, si Choi, ang mga kalaban ni Eugene, kasama na si Choi. Ang ina ng isang tao ay nanood ng mabuti sa kaganapan. Naiintrigas ako, ang paglitaw ni Ana. Maya-maya ay nasa rooftop sina Cohen at Kim Ja na nagmumuni-muni sa kanilang nakaraan. Sa Barcelona, hindi mapalagay si Kim Ja nang maalala ang kanyang reaksyong alerhiya, ngunit hindi ito napigilan ng halos mawala ng balanse si Cohen. Nagmamadali siyang tumulong ngunit nauwi sa kahihiyan sa pagbawi. Pinag-uusapan nila ang kanyang bagong status bilang Choi. Ang pinakamalaking kahinaan ni Eugene. Nagbabala si Kim Ja na ang kanyang kalayaan ay nakasalalay sa pampublikong interes. Kung mapapawi niyan si Choi, baka kumilos si Eugene laban sa kanya. Lumipat ang usapan kay Jang Se-jun. Humingi ng payo si Ana sa pagsisiwalat ng pagkakakilanlan ng kanyang ama, ngunit nagbabala si Kim Ji na ang paggawa nito ay maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.